Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 23 ng Mayo, 2026 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:06 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, ay nais ko lang talakayin itong sinabi ni Marcolita. Opo, sa media nung isang araw ay ang sabi niya o ang title ko po ay Kumain ka ng tae, challenge ni Marcolita. Yun po ay bakit ba niya sinabi yan? Yung kumain ng tae, yun nga, ang challenge ni Marcolita. Kasi nga, tinanong siya ang sabi kasi ni Trillanes na andun siya para o dahil sa challenge ni Bato. Yung challenge ni Bato noon, maalala nyo po mga kababayan, mga minamahal, na si Trillanes ay hinahamon niya na siya ang huli, ang manghuli. O sumama pa si Trillanes para hulihin siya. Si Bato de la Rosa. Ay ngayon ay yun ang sinasabi ng mga media na naandun lang si Trillanes dahil dun sa challenge ni Bato de la Rosa. Noon pa yun. Ay ngayon ay ang sagot po ni Marcolita, kaya ang sagot ni Marcolita, challenge ka kumain ng tae. Hindi ba? Ang ibig niya sabihin, kung challenge ba si Trillanes na kumain ng tae, kakain siya? Yung po ang sinabi niya Pero umalis na siya. Kasi nga, wala namang kwentang usapan yun hindi ba? Bagamat mayroon siyang idea, o sa biglang tingin, parang tama yung sinabi ni Marcolita, pero kung pag-aralan mo maigi ay wala naman sa wala sa logic, hindi ba? Wala eh. At yan ang tatalakayin po natin ngayon para hindi po tayo malitong. Kasi kung marinig mo yan ay parang ang tama o biglang tingin tama. Pero malabo po, malabo. Opo. Ulitin ko lang at ako po ay kung nagsasalita dito, wala po akong kimi. Wala sa akin yan. Hindi maintindihan kung hindi sasabihin yung tae. Hindi ba? Kumain ka ng tae. I-challenge ka. Kakain ka ba? Ganun. Ganun po Diretsahan po para maliwanag. Yung iba kasi ay hindi sinasabi Ay ako po ay kung wala talagang word na magamit, ay gagamitin ko yun. Ganun po para maliwanag. Ngayon, yun ang sagot ni Marcolita doon sa mga media na nagtatanong sa kanya. Ah, pinapaliwanag ng media people na kaya naandun si Trillanes para tumulong na hulihin si Bato de la Rosa kasi yun ang challenge ni Bato de la Rosa. Bring it on, hindi ba? Hindi ba? Kaya nga nun, ang sabi naman ni Marcolita, ay kung hinamon din siya nag-challenge sa kanya na kakain siya ng tae, hindi ba? Kakain ba siya? Ayun, umalis na. Hindi ba? Ngayon ay
ipapaliwanag po natin ito sa malaking point of view. Opo. Kasi kung isa lang point of view ay wala eh. Hindi ba? Baka madala ka ni Marcolita. Ay ito po. Ang Biblia po ay tinuturuan tayo na maging malinis. Opo, ang Biblia po. Hindi lang yun sa kasi pati physical po eh. Pati physical. At babasahin ko lang po Isaiah chapter 1 verse 16, wash yourselves, make yourselves clean. Ayan po. Sa bagay, yung iba ang interpretation dito pero ako ay physically yan eh. At mayroon pa akong isususog dyan. Basta ang nakasulat dito sa Isaiah 1, chapter 1, verse 16, wash yourselves, make yourselves clean, put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Ayan po, Pero ang nauna ay yung wash yourselves, make yourselves clean. Ayan po, So, mayroong utos na kailangan ay maghugas ka o maligo ka siguro yan. O panatilihin mong malinis ang iyong katawan o yourselves hindi ba? Hindi ba? Ay ngayon, ay tanungin ko po kayo, ay kung hahawak ka ng tae, hahawak lang ha? Hindi ba? Hindi ba agad ay naghuhugas ka? At nasa Biblia po yan, hindi ko lang mailagay dito eh. Kasi kulang ang space o kulang ang oras. Pag galing ka sa patay, ay maligo ka agad ang nakasulat sa Biblia. Magpalit ka ng damit mo. Kasi dumalaw ka dun sa patay. O nakahawak ka ng patay. Ayan, ay tae yan hindi ba? Hahawakan mo. Ay lalo na kung kakainin mo pa. Hindi ba? Ay, sige po, at punta tayo ngayon dito sa pangalawa. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh, hindi ba? Of the flesh and spirit. Hindi ba? Ano ang flesh? Adi katawan yan hindi ba? Let us clean ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ayan po. Mapiperfect ka lang, idadagdag ko na ito, mapiperfect ka lang kung mayroon kang fear of God. Yan po ang umpisa The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mapiperfect ka lang. Kaya nga ako yung lumuluhod-luhod dyan, ganyan kay Alan Peter Cayetano, wala yan. Kung wala siyang takot magnakaw, wala siyang takot sa Diyos. Hindi ba? Sinabi niya noon lahat yung pinatay ng Laban. Walang takot sa Diyos yang ganyan. Hindi ba? Kaya hindi uobra yang ganyan sa akin. Titignan ko kasi yung mga pinagdaanan mo o yung mga deklarasyon mo noon. Hindi ba? Tinanong siya ng Al Jazeera, si Alan Peter Cayetano, hindi ba? Hindi uobra yan. Ang nakasulat po dito ay, therefore, having these promises, beloved, let us
cleanse ourselves with all filthiness of the flesh and spirit. Ay ano ba yung pangako? Ay yung nga yung kaligtasan po eh. Yung kaligtasan. At dito, nakalagay dito ay yung yung linisin natin ang ating mga sarili, doon nga yung flesh natin at saka spirit. Hindi ba? Ayan po. Ngayon ay punta ngayon tayo dito sa James 4 verse 8. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hand, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Ayan po. Yan po nakasulat. Clean your heart, clean your hands ay, hindi ba? Ay simple ay kung hahawak ka ng tae, hindi ba? Ay paano yan, hindi ba? Clean your hands ay ang nakasulat. Purify your hearts. Ayan po, hindi ba? Iba yun sa puso, iba yun sa kamay. Clean your hand and purify your hearts. Yan po nakasulat dyan. Kaya pinili ko yan. Ngayon ay balikan natin ang sinabi ni Marcolita na kung sinabihan ka na kakain ka ng tae, kakain ka ba? Ang sabi niya ito lang mga kababayan, mga minamahal, bakit ba tayo naliligo araw-araw? Sige. O bakit tayo naglalagay ng mga pabango o ng mga kuluriti, hindi ba? Kung minsan, hindi ba? Lalo na sa mga babae, hindi ba? Hindi po masama yan eh. Hindi masama eh na maging hygienic ka. Kasi nga kung hindi ka hygienic ay lalayuan ka ng tao eh. Hindi ba? May narinig nga ako eh. Hindi, nakipagdebate pala ako noon. Nung bata pa ako, nakipagdebate ako eh. Pero ito ang topic namin eh. Ang sabi nung kadebate ko, ay kung may putok ka kanya, hindi ba lalayuan ka ng tao? Hindi ba? Ay huminto na ako. Ay tama naman yung sinabi niya eh, hindi ba? Kaya nga ang tao ay hindi masama na maging hygienic. Ay bakit ngayon ay kakain ka ng tae? Adi mas lalong lalayuan ka ng tao, ha? Hindi ba? Lalayo sa'yo ang tao, ha? Wari kakausapin ka, wari magtsatsaga sa'yo na lalapit sa'yo, hindi Kaya nga yung yung sinasabi ni Marcolita, walang kwenta eh. Hindi ba? Yung hindi ka naliligo eh, hindi ka nalalapitan ng tao kasi nga iba na eh, hindi ba? Iba na ang amoy mo, ganyan hindi ba? Ay yung kwento sa Biblia, yung sinisita si Jesus Christ, sinisita siya yung mga kasamahan niya, yung mga disipulo niya, sinisita ng mga Parisiyo. Bakit hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain? Yun ang sabi ng mga Parisiyo eh. Ay pero hindi naman batas ng Diyos yun, dagdag lang yun. Batas po ng mga Parisiyo yun. O batas ng tao. Kasi nga ay kakain ka, hindi ka naghugas ng kamay. Makontaminate yung ay lalo na kung dinadampot mo lang yung pagkain mo, hindi ba? Tapos hindi ka maghugas ng kamay, apektado rin yung iba. Yun po yun kakain ka lang kakain lang yun. Kailangan maghugas ng kamay. At yun ay idinagdag nila sa palatuntunan
o parang batas na nila yun. Batas ng Israel. O na inad o was added, 'di ba? Kaya doon sila kinakasuhan. Doon lumalabas yung complaint. Ay maghugas naman kayo ng kamay bago kakain, 'di ba? Kakain lang po yun ha. Ay mas lalo na kung kukuha ka ng tae tapos hawakan mo tapos kakainin mo. Ay ay lalayo ang mga tao, di ba? Common sense na naman ang batas po kung minsan mas more on common sense, mga kababayan, mga minamahal. Hindi ba? Oh, ayan po. Yan po ang masasabi ko diyan. Na ito si Marcolita, bagamat kung minsan ay may tama yung sinasabi niya o sa biglang tingin ay may idea. Pero kung pag-aralan mo, ay wala eh. Hindi ba? Noong, no, nung bata ako, mayroong kwan doon sa amin eh. Mayroong yung tawag namin parang kwan, yung lubluban ng kalabaw. Lubluban ng kalabaw. Ngayon, pag umuwi kami, nadadaanan namin yan eh. Yung lubluban ng kalabaw. Pero, may naliligo din doon, yung mga bata. Kasi hindi naman talaga marumi eh. Flowing water eh. Pero lubluban ng kalabaw ay pag dumadaan kami doon ay kwan yung mayroong debate o discussion o kwan. Ang sabi nung isa, babayaran kita kanya ng 1,000,000, maligo ka lang dyan, sabing ganun. O, maligo ka dyan sa lubluban ng kalabaw. Parang swimming pool ng kalabaw. Pero may naliligo din ng mga bata. Ay ang sagot nung kwan ang sagot nung babae yung tinanong ay piloso po din eh. Ang sabi niya, anong palagay mo sa akin? Aywan ko kung grade 6 kami o grade 5. Anong palagay mo sa akin? Mukhang pera. Sabi niya, hindi ba? Ay, lublog mo ng kalabaw, hindi ba? Ay, bakit doon sa maliligo? Ganun po eh, hindi ba? Pero, very kwan pa yan. Very, yung tanong ay reasonable, hindi ba? Ay, pero ito tae eh. Kakain ka ng tae eh. Ayun, maliligo lang siya doon sa lubluban ng kalabaw. Oh. Kaya sinagot niya, anong palagay mo sa akin? Sabi niya eh. Aywan ko kung 1,000,000 o 1,000 lang ata. Kasi mura pa naman noon ang pagkain, hindi ba? Ang sweldo ng teacher noon eh, kung hindi ako magkamali, yung teacher namin sa isang buwan mag 200 lang ang sahod niya eh. 200 pesos, baka wala pa. Opo, isang buwan. O ngayon ay ayun nga, hindi ba? O grade 5 ako ata noon. Ay matalino kasi yung babae eh. Matalino. Anong palagay mo sa akin? Mukhang pira. Sabi niya eh. Hindi ba? O. Ay maliligo lang yun. Hindi ba? Ay ito naku po. Hindi ba? Para ko nang nakikita. Hindi ba? Na kung lalayo talaga ang tao. Kung nakita nila na may hawak-hawak ka lang ng tae. Hindi ba? Lalayo ang kay. Na samantalang naliligo ka araw-araw o nagpapabango ka o hygienic ka, hindi ba? Yung damit mo ay pinapalitan mo araw-araw, hindi ba? Tapos bigla kang kakain ng tae. Hindi ba? Mali hindi ba? Mali At yan po ang sinasabi ko sa inyo ay kung minsan kasi itong mga kwan na ito mga senador na ito lumalagpas na sa katalinuhan, hindi ba? Lumalagpas na Katulad yung ginawa
ni Alan Peter Cayetano at saka ni Robin Hood Padilla. Nakiusap sila na sila ang mag-custody, hindi ba? O, na sila ang mangangalaga kay Bato de la Rosa. O, huwag mo nang hulihin. O, yung kustodiya ay ibigay muna sa kanila. Ay kasunduan po yan eh. Pero hindi nila tinupad. Ayan po lumagpas na sila sa kapangyarihan nila o sa talino nila. At ngayon sinasabi nila na wala namang kanyang korte o local court na may order na aristuhin yan Ayan po hindi ba? O, niluluko lang nila ang mga tao o ang NBI o ang sarili nila. Hindi ba? Pero may kwan po yan, may parusa sa Panginoon na manggagaling sa Panginoon kasi nga yung parati kong sinasabi dito, ang sabi ng Biblia, I am talking about human nature. Sabi ng Biblia hindi ba? I am talking as an ordinary man. Sabi po ng Biblia, when two agree, sabi niya or there is an agreement between two person, hindi ba? Once it is ratified, no one can annul it or add on it. Ayan po hindi ba? Yung agreement ni Cayetano at saka ni Melvin, yung NBI, hindi ba? Matibag ba yun? Oo. Nag-agreement sila. Ay hindi sinunod ni Alan, hindi ba? Pati ito si Robin Hood Padilla. Oh. Once it is ratified, nobody can annul or add on it. Kasi pag dinagdagan mo o hindi mo sinunod, kawawa ka, babalikan ka ng Diyos. Ayan po. Kahit na human agreement lang yan. Kasi wala namang batas patungkol dun ay nag-agree sila. O, tapos iba na ngayon ang sasabihin, hindi ba? Ganyan po kasama ang tao. Kung pag-usapan natin ay ang kasamaan ng tao, ganyan po. Yung sinabi niya kahapon o kanina, babawiin na niya Like the appearance of the sky, hindi ba? Parang ganun lang Ay dapat yan ay covenant po yan o agreement Nangako ka na pangangalagaan mo, hindi ba? Tapos pinatakas mo o hinayaan mo na tumakas. Adi, kuwang ka dyan, hindi ba? At yan po ang sinasabi ko dito. Hindi ba? Sumusubra ang tao sa yan panluloko. Opo, sumusubra. At yung nilalakad ko po dito, ang tao talaga ay napakasama. Yan po ang nilalakad ko dito. Kasi yan nga ang sinabi ni Jesus Christ yung alipin ng kasalanan, lahat po ng tao. Lahat. Kaya nga lang, iba-iba ang degree. Iba-iba ang bahagdan, hindi ba? O porsyento. Iba-iba yan. Ito ngayon si Alan Peter Cayetano. Kasi magkakasama sila ni Marcolita Nangako siya na i-custody niya. Pero hindi naman niya tinupad ayan po ang napakasama ng tao. Ang sabi ng iba, walang isang salita. Ay talagang ganun po Ang nakasulat po kasi sa Biblia, they can change their narration. Yung mga content creator, hindi ba? They can change their narration like the appearance in the sky. Hindi ba? Kanina ay custodian siya. Ay ngayon sasabihin niya hindi ko naman siya mapigilan hindi ba? Dahil wala namang court order. Yung court na sinabi ay i-divide niya sa dalawa. Isa ang local, isa ang foreign. Ayan po ang panluloko dyan. Tatawagin niya yung
international, gagawin niyang foreign. Tapos, pag mayroong international court order, ang gagamitin niya, local court order ang gusto niya. Ayan po yung panluluko eh. Hindi ba? Ay, simple, hindi mo mabasa ang local court, kasi nga, ang nakasulat ay international court. Ayan po eh. Ganyan po manluluko ang tao o nanluluko ang tao. Ang bilis at parang baliwala lang. Parang mukha ng tao. Kuminsan tumatawa, kuminsan ay umiiyak. Hindi ba? Bakit daw hindi sila kinumusta? Hindi ba? Bakit daw hindi sila tinawagan? Tapos iiyak. Hindi ba? Ganun po kabilis ang kaisipan ng tao. They can change their mind like the appearance of their face. Hindi ba? Yung mukha nila. Kaya nilang baguhin talaga. Ganun po kasama ang tao. Kaya nga walang tsansa ang tao na maligtas. Wala. Maliban na siya ay kahabagan ng Diyos. Maliban na alisin siya doon ng Diyos. Yung ganyan. Opo. Maliban na ay simple paano naman siyang kahabagan? Hindi ka kahabagan kung wala kang naririnig na salita ng Diyos. Kung hindi mo alam yung mga plano niya, hindi mo alam yung pinagdaanan niya na nagsakripisyo siya. Hindi ba? Ay kini-question pa nga ni Rodrigo Roa Duterte bakit daw magpakamatay yung Diyos, hindi ba? Yun nga kung hindi ka naniniwala doon, hindi ka kasama sa ililigtas niya. Hindi. Fair po ang Panginoon Kung ayaw maniwala, bahala ka. Na siya ay namatay, si Jesus Christ ay namatay dahil sa kasalanan ng tao. Lahat po ng tao kaya niyang iligtas. Pero kung ayaw mo maniwala, wala siya magagawa. At paano ka naman maniniwala kung ayaw mong makinig ng mga kwento patungkol sa kanya? Hindi mo pinakikinggan ang darating na plano niya sa hinaharap. Hindi ka nga nakikinig At wala kang pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, ay paano kang maliligtas? Yan po ang nilalakad ko dito. Opo. Wala na akong makuhang explanation dito kay Marcolita Kaya idinadagdag ko lang ito para aabot ako ng mga 30 minutes. Mag-30 minutes na pala. Ayan po ang sinasabi ko. Walang tsansa na baguhin ng tao ang kanyang sarili. Wala Tingnan nyo po si Jinggoy. Pangatlo na yan kung mabilanggo si Jinggoy ngayon, nagbago ba? Dadagdagan ko na ang kuwang ko hindi na yun nagbago siya. Ang tanong ko ngayon, hindi pa ba siya napapagod? Pagod na ba siya? Ay kung pagod na siya, ang sabi po ng Panginoon, come to me who you labor. Di ba? Yung naglilibor, hindi ba? At saka yung mga heavily laden, hindi ba? Hindi ba siya napapagod? Parang pasan niya ang daigdig yan hindi ba? Lahat ng kayamanan ng mundo gusto niya mapa sa kanya Yung mga magnanakaw po yung mga taong gobyerno, hindi ba sila napapagod? Come to me, sabi ni Jesus Christ, and I will give you rest. Hindi ba? Kaya nga, ayaw naman nilang maniwala. Kaya ganyan. Hindi pa sila napapagod ba? Pagod na pagod pa ba sila? Ayun napapagod, lalapit talaga kay Jesus Christ yung mga heavily laden, hindi ba? Mga napapagal. Ayan po, ang isisir ko sa inyo, hindi ba? Kaya nga po, walang tsansa ang sinusulat ng Biblia, pero hindi nila binabasa, pero ako, binabasa ko, walang tsansa. At hindi lang yan, pati si Joel Villanueva, hindi ba? Si Joel Villanueva na nagpapanggap, hindi ba? Mapagpanggap
Pangalawa na niya ito eh. Yang flood control at ang mga tao gusto mabilanggo na yan kasi sa Bulacan pala napunta lahat ang budget ng flood control eh. Hindi ba? Bulacan area. Pati si Sibong Revilla, dyan niya pala ginastos eh, yung flood control niya. Ayan po eh. Hindi ba? Samantalang ito si Joel Villanueva, nung kay Napolis, na-involve na ito eh. Nasa 10 million lang ata. Nagbago ba? Hindi nga eh. Man cannot change himself alone. Man cannot save himself alone. Man needs a redeemer. Kasi nga, slave ang tao. Slave ng kasalanan. Kaya patuloy po, ay simple, anong susundin lang kung slave ka? Adi yung amo mo, ay sino ba ang amo niya? Ay yung demonyo na nagsasabi, magpayaman ka ha? Magpayaman ka. Ayan po eh. Samantalang si Jesus Christ, ang sinasabi ay, do not lay up for yourselves treasures on earth. Kasi nawawala yan at pwedeng nakawin yan at nabubulok yan. Oh, do not, sabi niya. Ay, pero ang demonyo, ang sinasabi, sige anak, magpayaman ka anak. Iyan po ang sinasabi ko dito, kaya walang tsansa eh. Oh, walang tsansa na maligtas ang tao, maliban na siya ay kahabagan ng Diyos. It is only through grace that you are saved. It is the gift of God. It is not of your works or your endeavor or follow the law. Hindi ka maliligtas dahil sinusunod mo ang batas. At sa katotohanan nga wala namang makakasunod sa batas eh. Oh, wala eh. Guide lang yan para malaman mo na ikaw ay nagkakasala. Guide lang yan. It is like a tutor or a guide. Guidance lang po yan. Oh. Ang magliligtas ay yung faith. Ayan po O sige po at hanggang dito na lang po at dalahin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na tayo ay bigyan niya ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pakikinig po. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.